Layunin ni Pepe Alas na linawin sa isang open letter na hindi pinatay si Rene Baterbonia, kundi namatay ito dahil sa pagkalunod at umano'y kapabayaan. Hiningi rin niya na idaan na lamang sa tamang proseso ang paghahanap ng hustisya at hinikayat ang pamilya na itigil ang mga paratang laban sa mga manlalaro. Si Pepe Alas ay pinsan o first cousin ng batang manlalaro ng basketball na si Kiefer Alas. At dahil magkamag-anak sila, lumantad siyang nagpapakita ng suporta kay Kiefer sa gitna ng kinahaharap nitong pambabatikos at mga haka-haka sa internet. Ipinagtatanggol niya ang pinsan upang maibsan ang matinding pressure at mabibigat na paratang na ibinabato ng mga tao sa social media. Ang sabi niya sa sulat, "Magandang hapon po, Ginang Rovelyn Baterbonia. Ako po si Pepe, isang manunulat na nakabase sa Cavite. May nais lang po sana akong sabihin sa inyo kung inyo pong mararapatin. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Dediretsuhin ko na po kayo. Dati, naaawa pa ako sa inyo. Pero sa mga pinagsusulat ninyo sa inyong Facebook wall nitong mga nakaraang linggo, nawala na po ako ng simpatya sa inyo. Dahil napapansin ko na po kayo na ginagamit ang pagpapakita ng awa sa maling paraan. Bago ang lahat, gusto ko pong ipaalam sa inyo na naintindihan ko naman ang inyong sitwasyon. Opo, mahirap mawalan ng anak. Bilang isang ama, iniisip ko palang pinanghihinaan na ako ng loob. Pero mali po ang magpasaring na may pumatay sa anak ninyo na si Rene. Kung hindi nyo pa po napapansin, marami po kayong mga naaapakang tao na inosente. Uulitin ko po, walang pumatay sa anak ninyo. Wala ring gusto na mamatay siya. Kahit si Coach Tab Baldwin na may responsibilidad sa kanya, ay hindi rin kagustuhan na mamatay siya. Si Rene ay namatay sa pagkalunod. Hindi siya pinatay. Siya po ay namatay. Magkaiba po iyon. Nalunod siya dahil sa kapabayaan ni Coach Tab Baldwin. At ito ay inamin naman ni Coach. May kaso na po siya kasama ng kanyang coaching staff. Homicide at reckless imprudence po ang ikakaso sa kanilang lahat. Ang ibig po nitong sabihin, umuusad na ang kaso. Makakamit na po ninyo ang hustisya na inaabangan nating lahat. Pero, hindi ito agad-agad. Dumadaan po ang pagkamit ng hustisya sa tamang proseso. Walang masama na humingi ng simpatya sa mga tao, pero kung ang paghingi ng simpatya ay idadaan naman sa mga pasaring dahil nadala lamang sa mga nababasang haka-haka sa internet o dahil siguro ay nadala na rin kayo sa biglang pagsikat sa social media. Sobrang mali na nito dahil marami na po kayong naapakang mga tao dahil po sa mga pasaring ninyo at paniniwala sa mga kumakalat na peking balita sa social media. Marami tuloy ang mga tao ang nag-aakusa sa mga taong wala naman talagang ginawang krimen. Walang kasalanan ang mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles sa
pagkamatay ni Rene at Divine Adili. Iyan po ang konklusyon ng National Bureau of Investigation, Criminal Investigation and Detection Group at DILG. Ang tunay na may kasalanan ay si Coach Baldwin at mga kanyang coaching staff. Sila naman talaga ang may responsibilidad sa mga bata. At inamin mismo ito ni Baldwin. Kaya tama na po ang mga pasaring, ang mga parinig, wala itong naidudulot na positibo sa inyo at sa lahat. Bagkus, ito ay nagdudulot lamang ng kung ano-anong mga alegasyon, haka-haka at pagdududa. Lingid po siguro sa inyong kaalaman, pero marami po kayong mga tagasunod na hindi marunong mag-isip at mabilis maniwala sa mga haka-haka at fake news. At marami rin po ang mga vloggers, kunwaring nakikisimpatya sa inyo, pero ang pakay naman talaga ay ang pagkakitaan kayong mag-ina. Ang pinakamabuti po nating gawin ay ang patuloy na ipagdasal ang kaluluwa ni Rene at Divine. At ipagdasal din na makamit ang hustisya sa lalong madaling panahon. Huwag na tayong maging kasangkapan ng pagkalat ng puot at pagdududa sa mga tao. Dahil ang mga gawaing iyan ay hindi nakabubuti sa alaala ng mga namayapa. At yan po ang aking nabasa at na-share ko lamang po dito sa social media. Sana po ay magkaroon na po talaga ng katarungan si Rene at Divine Adili. Ipagpasa Diyos na lang din po natin ang lahat ng mga nangyayari. Sana ay maging maayos at mabuti rin ang lahat at makamit ang totoong katarungan.